Talaga nga naman na ngayon lahat ay nakasubaybay at talagang sinusundan ang magandang journey na nangyari ngayon sa karera nitong si Kai Sotto mula sa naging performance nito sa B-Core ng B1 League. Gilas Pilipinas nang hawakan ito under coach team sa FIBA World Cup na nangyari. At sa Asia naman ay talaga nga naman na usapan din itong si Kai Sotto sa may pinakamalaking offer sa B1 League. Kaya naman talagang headline din ang pangalan nitong si Kai Sotto sa iba't ibang liga international league. At ngayon nga ay binabalagtas na nito ang tulay patungo sa pangarap niyang liga, ang NBA. Posible nga kaya na mangyari na ang bagay na yan. Tara't pag-usapan natin yan. Alam natin mula nang hawakan ni coach team under Gilas Pilipinas itong batang sentro na to na si Kai, talaga nga naman na lumabas nga raw ang tunay na kalidad dito pagdating sa loob ng court at pagiging mahusay na sentro. Isipin mo isang batang sentro na nakikipagsabayan na sa mga eksperyensadong sentro sa ilalim at sa mga international league, talaga nga naman na posible nga na mangyari na maabot nito ang pinapangarap niyang liga. At di lang yan, dahil alam naman natin na ilang beses na rin nagkaroon ng mga katapat na NBA player itong si Kai Sotto sa ilalim sa iba't ibang liga internationally. Kahit sa mga Olympic game nagkaroon na nga ito ng mga katapat na sentro na naglalaro sa NBA League. At hindi malilimutan dyan ng mga katapat itong si Kai ang big man ng Serbia na si Boban Marjanovic. Isipin mo, 20-year-old Kai Sotto lang noon ang tumapat dito sa 7'4" center ng Houston Rockets noon na si Boban. Talaga nga naman na mismatch ang naging laban itong si Kai Sotto dito sa legendary center na naglalaro dito sa NBA League. But in the end of the game nga raw nabigyan nga naman ng magandang laban nitong si Kai, ang veteranong player na to ng Serbia. Kaya naman kung experience nga lang ang pag-uusapan, wala na nga raw po problemahin dito si Kai Sotto. Sa kabilang banda naman ang home league nito na Japan B-League, isa rin itong si Kai sa biggest asset ng liga na ito. Paano ba naman sa 34 games na ginawa nito sa B-Core, nag-average lang naman ito ng 12.76 points, 6.38 rebounds and 1.09 blocks. Hindi na masama sa 34 games na nilaro nito sa team ng Yokohama B-Coursers. Kaya naman talagang iba rin ang impact na ginawa nito sa team na to. Kaya naman hindi rin talaga basta-basta pinakakawala ng B1 League itong si Kai Sotto, lalo na nga nung makasama niya ang mahusay na point guard ng B-Core na si Yuki Kawamura. Mas lalo pang tumaas ang averaging na ginagawa nitong si Kai Sotto sa team ng Yokohama B-Core. Kung usapang NBA naman ay apat na team nga raw ang tinitignan ng Wasserman na maaaring magbigay nga raw ng magandang spot dito kay Kai Sotto. Lalo't ngayon patuloy ang paghahanap ng mga NBA team sa mga young prospect na may magandang height advantage sa game at malawing banyama ang laruan at height na talaga nga naman kung iisipin natin bagay na bagay nga raw dito itong si Kai Sotto. Malaking improvement sa pagiging sentro at mataas na IQ pagdating sa loob ng court na nga lang daw ang kakailanganin nito. At syempre ang malaking spot na team na pagbabagsakan nito sa NBA Summer League. Yan ang napaka-importante nga raw ngayon sa magiging karera nito si Kai Sotto. Ngayon nga focus nga ngayon ito para sa parating na FIBA Olympic Qualifier game. Lalo't napakalaki ng tiwala na binigay ni coach team sa batang sentro na ito. At isa naman talaga sa napakahalagang player ng Gilas Pilipinas itong si Kai Sotto. Bakit kamo? Dahil ito lang naman ang player ng Gilas na maaari nating itapat sa mga big man player sa mga Europe team na makakalaban natin sa FIBA OQ team. Bukod dyan alam naman natin ang kalidad ng mga European team, lalo na sa mga player na dadalo sa Olympic na ito. At sa kabilang banda ang mga giant players sa bawat team ang talaga nga naman na maaaring paghandaan ng ating Gilas, dahil alam natin na maraming 7-foot players ang mga European teams na dadalo dito sa FIBA OQT. Kaya naman talaga ngayon nga raw masusubukan ang kalidad nitong si Kai Sotto sa ilalim. At kung pasok nga raw talaga ang husay nito pagdating sa mga European player na makakatapat nito sa OQT, dahil alam natin na pagdating sa liga ng basketball isa ang Europe sa may pinakamalalakas na player na naglalaro sa buong mundo.